Marami nang nagsasabi na valid umano ang quorum noong June 3. Ngunit may isang mahalagang detalye na madalas hindi nababanggit o hindi nasasagot. Ang pinakapayak na tanong tungkol sa legal na pundasyon ng kasong kanilang sinasandigan. Paano ba talaga nagsimula ang Avellino case? Noong February 21, 1949, mayroong 22 senador sa session hall. Bago pa man buksan ang sesyon, may quorum. Dahil dito, opisyal na nabuksan ang sesyon at nagpatuloy ang regular na order of business. Habang nagpapatuloy ang sesyon, idineklara ni Senate President Jose Avellino ang adjournment at lumabas kasama ang siyam niyang kaalyado. 12 senador ang naiwan sa bulwagan. Ang ginawa nila ay hindi magsimula ng bagong sesyon. Sa halip, ipinagpatuloy nila ang sesyong nauna nang nabuksan sa pamamagitan ng isang valid quorum. Ito mismo ang kinilala ng Supreme Court. Ayon sa korte, ang sesyon kung saan nahalal si Mariano Cuenco bilang Senate President ay isang continuation ng sesyong nagsimula ng may valid quorum noong umaga. Hindi ito bagong sesyon, isa itong pagpapatuloy ng naunang sesyon. Ang salitang continuation ay nagmula mismo sa desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, tingnan naman natin ang nangyari noong June 3, 2026. Walang 22 senador na nagbukas ng sesyon. Sa katunayan, nauna pa ang 3 araw na boycott. Nang dumating si Senator Chis Escudero at umabot sa 12 ang mga senador sa bulwagan, pumasok sila sa isang session hall na walang umiiral na sesyon at walang naunang sesyong nabuksan ng valid quorum. Pagkatapos nito ay idineklara nilang may quorum. Dito pumapasok ang mahalagang pagkakaiba. Sa Avellino case, ang pinag-usapan ay pagpapatuloy ng isang sesyon na dati na nagsimula ng legal. Noong June 3, ang usapin ay pagsisimula ng isang sesyon. Hindi pareho ang continuation at initiation. Ang Avellino Doctrine ay nagsasaad na maaaring magpatuloy ang isang sesyong nauna nang nabuksan ng valid quorum kahit bumaba ang bilang ng mga dumadalo matapos itong magsimula. Ngunit wala itong malinaw na pahayag na sapat ang 12 senator upang magsimula ang isang bagong sesyon kung wala namang naunang valid quorum. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang sitwasyon. Ginamit ng June 3 block ang Avellino bilang legal na batayan. Ngunit kung babasahin ang mismong kaso, ang doktrina ay nakabatay sa konsepto ng continuation, hindi sa paglikha o pagsisimula ng isang bagong sesyon. Parang extension cord ito. Maaari itong ipagpatuloy ang daloy ng kuryente, ngunit kailangan muna nitong nakakabit sa isang actual na power source. Kung walang pinagmumulan ng kuryente, walang may pagpapatuloy. At dito umiikot ang isang simpleng tanong. Noong idineklara ang quorum noong June 3, mayroon bang sesyong nauna nang nabuksan sa pamamagitan ng valid quorum bago sila nagpulong? Kung wala, paano maiaangkop ang Avellino Doctrine na nakabatay sa continuation ng isang umiiral ng sesyon? Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may kontrol o nakakarami sa Senado. Ang mas mahalagang tanong ay kung sapat ba ang legal na pundasyong ginamit upang bigyang katwiran ang ginawa noong June 3. Batay sa mismong wika ng desisyon sa Avellino versus Cuenco, ang sentrong konsepto ng kaso ang pagpapatuloy na isang sesyon na nagsimula ng may valid na quorum, hindi ang pagsisimula ng isang bagong sesyon nang wala nito. Ano nga ba kasi ang quorum sa Senado at bakit mahalaga? Ibig sabihin nito, karamihan ng miyembro ng Senado ay kailangan upang makapagdesisyon sa batas. Isang quorum ay nabubuo kapag may 13 senador o higit pa sa sesyon. Kung walang quorum, hindi maipapasa ang mga batas at hindi legal ang sesyon. So ano ngayon ang tingin ninyo sa nangyaring quorum noong June 3?